Bakit ko nga ba pinili yung Taiwan? Sa mga nagtatanong sa akin, ano yung agency ko po, ang company ko po ngayon dito ay maganda yung bigayan sa aming mga Pinoy. Madaming benefits, guys. Hindi naman kasi talaga, guys, madaling maging OFW dito sa Taiwan. Hey guys, once again, nagbabalik ko naman yung lingkod niya out of Mr. Felmark Flores. Isa po akong OFW na ngayon dito sa Taiwan. Bali, nagtatrabaho po ako dito magdadalawang taon na po sa isang kumpanya bilang isang technician po. So sa company namin may mga position din po na technician, merong mga packaging, meron ding QA po ng mga Pinoy. Sa totoo lang naman talaga, guys, wala talaga akong plano magpunta ng Taiwan. Kumbaga para sa akin kasi ang abroad napakahirap kasi siyempre malay sa pamilya, nasanay na tayo sa mga celebration na kasama din yung pamilya natin, kasama na natin yung mga mahal natin sa buhay pag may mga special na okasyon, di ba? Dati akong isang manggagawa din po sa kumpanya dyan sa Pilipinas, no. Nagtatrabaho po ako dyan bilang factory worker. Umabot din po ako ng 3 years. After 3 years, guys, nag-resign po ako sa company na aking pinagtatrabahuan. Hindi ko nang babakitin kung anong company po yun. So, sino nga ba nag-inspired sa akin para mag-Taiwan? Ang nag-inspire talaga sa akin para mag-Taiwan, guys, ay yung aking partner. So, oo, may partner po ako. Nagtatrabaho din po siya sa Taiwan. Nauna po siyang graduate sa akin ng college. At the same time, after niyang graduate ng college, nag-apply siya ng Taiwan at pinalad din po siyang makapag-Taiwan at makapasok sa isang magandang kampanya dito sa Taiwan, guys. Siya po ay naka-assign sa Chunan at ang trabaho niya po doon ay product engineer. So malaking tulong din po yung taong yon sa buhay ko kasi siya yung nagpurso sa akin na makapag-abroad ako dito sa Taiwan. Bakit ko nga ba pinili yung Taiwan? Unang-una kasi, nandito siya. Pangalawa, isa na rin siguro sa stepping stone ko to para din siguro makapag-abroad or makapag-cross country. Kasi ang target ko talaga dati gusto ko makapag-US, Canada, Australia talaga. Pero dito tayo dinala ng tadhana sa Taiwan, which is yung Taiwan naman talaga, masasabi kong magandang oportunidad talaga pag nandito kayo sa Taiwan. Kaya kung kayo may magbalak mag-Taiwan, pumunta kayo dito para malaman nyo din kung gaano kaganda yung pribilehiyong ito na makapagtrabaho dito sa Taiwan. Malaking opportunity talaga pag nag-work ka dito sa Taiwan. Siyempre, mas lalo matutulungan mo yung mga pamilya mo na sa Pilipinas, di ba? Kasi alam naman natin talaga na ang Pilipinas, pagdating sa sahuran talaga, hindi magkasya, 'di ba? Kulang pa nga eh. 'Di ba? May boarding house ka pa, may tubig ka pa, pagkain mo pa, pamasahe mo pa, 'di ba? Traffic pa, mga ganun. So ang daming expenses na binabayaran pagdating sa Pilipinas. Kaya din siguro na nagpurso ako na mag-apply dito sa Taiwan kasi syempre din sa pangangailangan din sa sarili, 'di ba? Kasi kahit man lang brief ko dati hindi ko kayang mabili eh. Way back 2023, marami akong pinagdadaanan syempre sa mga pamilya, may mga problema din, 'di ba? Halo-halo. So malaking oportunidad din sa akin na nakarating dito kasi parang peace of mind din sa mga nangyayari sa Pilipinas, 'di ba? Mahirap siya kaya isang karangalan na tawagin akong isang OFW ngayon dito sa Taiwan. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano yung agency ko po, ang agency ko ngayon ay sa Pilipinas ay First Champion. Sa totoo lang talaga, guys, no, hindi lang naman talaga isang company ay isang agency ang in-applyan ko sa Pilipinas. Marami po talaga. Lahat ng agency na puntahan ko, guys, sobra lahat ng agency, Makati, Quezon City, lahat, Paranaque, napuntahan ko talaga lahat yan, guys, para lang makapag-apply sa Taiwan. Marami akong pinagdaanan sa pag-a-apply, no, sa trabaho, ganyan. Marami talaga kasi marami kang kompetensya eh. Hindi lang isa, dalawa, kundi napakaraming mga Pilipino talagang gustong makapag-abroad or makapunta dito sa Taiwan. Sobrang daming pila, mararanasan mo yon, gumising ng umaga, madaling araw, pipila. Naranasan ko rin po, guys, ng gumising ng alas 3, 'di ba, makipagsiksikan din sa tren, makipagsiksikan sa bus, sa jeep para lang maagang makarating sa agency. Kasi interview, tapos kailangan may call time, may examination pa, 'di ba? So may mga cut-off lang din ang ibang agency sa Pilipinas.
Kaya kailangan agahan talaga natin. Kasi sa pag-a-apply naman talaga guys, talagang binubuhos talaga natin yung time, 'di ba? Money, nag-spend tayo ng money para makapag-apply, 'di ba? Photocopy, 'di ba? Curriculum vitae, resume, biodata. So naranasan natin 'yan. Print dito, print diyan, 'di ba? Pasa dito, pasa diyan, laka dito, laka diyan, gutom dito, gutom diyan. 'Di ba? So maraming ganun ang nangyari. Thankful tayo kasi isa tayo sa pinalad na makarating dito sa Taiwan. No, maraming maraming salamat din talaga sa agency ko na first champion sa walang sawang pangungulit sa akin, no? Akala ko kasi talaga ang first champion ay modus ba, scam. Kasi nga, syempre, hindi naman talaga natin maiiwasan na may mga agency din talaga na hindi natin alam, 'di ba? So thankful talaga ako kasi because of them, nandito ako ngayon. So shout out ko lang din si Ma'am Heidi. Thank you so much sa lahat ng effort at yung mga staff sa first champion sa Pilipinas. Thank you so much sa lahat-lahat. Si Ma'am Shaina, thank you so much talaga. Kasi tumawag kayo sa akin, din binigyan niyo ako ng chance na makarating dito. Sobrang blessed kasi nandyan kayo, 'di ba, na i-process kami, i-process yung mga papers namin, kahit may mga delay, pinagbigyan niyo po talaga kami. Grabe yung effort ng mga staff sa First Champion guys. If kung mag-apply kayo guys, mag-apply kayo talaga. Punta kayo sa First Champion, no, sa taas ng JS Contractor. Katabi lang yan sila. So, pwede kayong umakyat doon. Hanapin nyo si Ma'am Heidi or si Ma'am Shai na yung mga staff nila. Napaka ganda ng kanilang accommodation, no, sa mga tao nila. Sobra talaga. Oo nga pala guys, isi-share ko sa inyo, ang company ko po ngayon dito ay maganda yung bigayan sa aming mga Pinoy. Kumbaga yung pangailangan namin talagang natutustusan at naibibigay ng company. Madaming benefits guys. Kung ma-choose man kayo sa company ko guys, kuhanin nyo na talaga. Gumastos man kayo ng malaki or mag-waste pa kayo ng perang malaki guys, pagdating dito sa company namin, bawing-bawi talaga yan. Ako, ang placement fee ko dati is umabot ng 75,000 at nabayaran ko lang siya guys within 3 months. Bakit nga pala ako gumagawa ng ganitong mga vlog or content? Kasi gusto ko ring i-share sa inyo guys yung ganda ng Taiwan. Gusto kong i-share sa inyo kung magandang opportunity ba talaga ang magtrabaho dito sa Taiwan. Gusto ko ding i-share sa inyo guys yung mga knowledge ko about sa Taiwan, yung mga lugar na pinupuntahan ko. Hindi naman ako guys na pinagyayabang ko yung mga narating ko ngayon or nandito ako sa Taiwan. Gusto ko lang i-share din guys yung mga experience ko dito sa Taiwan kasi parang ano siya collection ko din siya guys sa sarili ko, which is malay mo pagdating ko or pagtanda ko malalaman ko, oy ganito pala ang Taiwan. So naranasan ko yung ganito, yung experience ba na magtrabaho to sa Taiwan, gumala sa Taiwan, kumain sa Taiwan, 'di ba, mamili sa Taiwan, 'di ba, matikman yung kanilang mga recipe, yung kanilang culture, maranasan natin kung paano sila namumuhay dito. So, yung experience na yun ba na pwede kong i-share sa mga susunod na generation, henerasyon or sa magiging anak ko, magiging pamilya ko, 'di ba? Parang ang sarap balikan lang kasi yung experience na 'to. O nga pala guys, ngayon nandito ako sa isang view deck dito sa Taiwan. Makikita nyo naman yung aking view, no? Diyan po may dumadaan din po diyan mga bullet train papunta po yan sa Chunghwa. Hindi naman kasi talaga guys madaling maging OFW dito sa Taiwan. Marami ka ring pinagdadaanan, yung homesick, mararanasan mo yan, anxiety, stress, depression sa trabaho, 'di ba? Isa talaga yan sa ano guys, isa talaga yan sa mararanasan natin mga OFW dito sa Taiwan. Yun yung sinasabi nila guys na sa interview pa lang sa Pilipinas na bakit gusto mong mag-Taiwan? Kaya mo bang i-handle ang stress? Kaya mo bang i-handle yung anxiety, ganito ganyan, 'di ba? Homesick, kaya nyo bang? So, once pag na-interview kasi kayo guys, yung mga ganun, marirelate po talaga siya guys once pag nandito ka na. Kasi yung stress, mararanasan mo talaga yan. Yung
homesick, maranasan mo talaga yan as an OFW. Hindi mo talaga yan maiiwasan na hindi maranasan kasi nga OFW ka, malayo ka sa pamilya mo, no? Ang kagandahan lang kasi as an OFW is the opportunity kasi guys na doble yung kinikita natin sa Pilipinas. Minsan pa nga triple, di ba? So, siguro next time guys, I will share din sa inyo no kung magkano yung mga sinasahod ko dito sa Taiwan. Para malaman nyo din guys at magkaroon kayo ng knowledge sa sinasahod ko dito sa Taiwan. Para din ma-inspired kayo na pumunta kayo dito, magtrabaho, 'di ba? Makipagsapalaran din para sa pamilya, para sa future ng ating buhay, ating pamilya, 'di ba? Mga asawa, future sa ating mga anak. So ayun na nga guys, this is Felmark Flores. I'm doing this content and this is my vlog in Taiwan. I hope na subaybayan niyo ako till the end of my journey dito sa Taiwan, no, as an OFW, kasi nga meron lang naman tayong 12 years to work dito sa Taiwan at sana din yung pinaglalaban nila na magkaroon ng long term na pagtatrabaho sa Taiwan ay may pasa sa Kongreso, di ba guys? So, ayun na nga. Thank you so much guys. If you're new to our channel, make sure to subscribe, like, comment down below. Thank you so much guys.